kinakatakutan, nilalayuan, at kinamumuhian. Yan ang mga katagang ating laging binibitiwan oras na mapag-usapan ng tungkol sa mga aswang. Sila rin ang laging panakot sa atin noong tayo'y musmus pa lamang. Pero paano kung ang aswang na mismong nagpapatindig sa ating balahibo sa katawan at ang aswang na ating kinakatakutan ay siyang magliligtas sa atin mula sa bingit ng kamatayan? Matatakot ka pa ba? O ito'y iyong hahangaan? Mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay at tagapakinig dito sa inyong munting channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lira. Nakatira po kami sa isang isla sa Kabisayaan na pinapagitnaan ng Negros Occidental at Iloilo. Dito sa aming probinsya rin ipinagdiriwang ang sikat na festival kung saan manggang siyang kinagigiliwan, ang Manggahan Festival, na siyang dinadagsa ng maraming turista galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang probinsya na aking sinilangan at kinamulatan. Meron lamang itong 5 hindi kalawakang mga distrito na bumubuo rito. At ang aming pangunahing pinagkakakitaan ay ang sikat naming prutas na mangga. Meron din namang sakahan ng palay, nyog, buri at kalamansi, maging ang mga bagong usbong pa lamang na dragon fruit na siyang aming ipinagdiwang nitong nakaraan lamang, ang Dragon Fruit Festival. Tulad ng iba, meron rin akong nais na ibahaging kwento na aking mismong karanasan at hindi ko talaga malilimutan. Bali 2 lang po kami magkapatid at ako po ang bunso. Hindi naman sa pagmamayabang ay medyo maalwan kami sa buhay, lalo't negosyante ang aming kinagisnang mga magulang. Lumaki kami na lahat ng aming gustong nasusunod dahil nga 2 lang kami ni Kuya Arman at malaki ang kita ng aming mga magulang sa kanilang negosyo na kalamansi at mangga. Kaya lumaki kami sa luho. Meron kaming malawak na taniman ng kalamansi at ganun din ang mangga. Idagdag pa ron dahil komprador ang mga magulang namin na mula pa sa kanununuan namin. Ang komprador ay mga wholesaler o middlemen pagdating sa pagnenegosyo kung tawagin. Kadalasan rin ay naglilibot sila sa aming probinsya. Dala ang aming truck na siyang laging kinakargahan ng inaning mga prutas. Naglilibot sila upang maghanap ng supplier. Lalo't kapag panahon na ng tag-ani ng mga prutas, ay iniluluwas nila ito sa Kamaynilaan at doon ibinibenta kaya doble ang kanilang kinikita. Pero dahil sa kanilang pagnenegosyo, ay napalayo ang aming loob sa kanila, lalo't kung minsanan lang sila umuwi. Swerte na kung makauwi sila ng 1 hanggang 2 beses sa bahay namin sa loob ng 1 buwan. Minsan pa nga hindi pa. Oo at hindi naman sila nagkulang sa amin, lalo't sa mga marangyang bagay na aming hinihingi. Sobra-sobra pa nga ang kanilang ibinibigay kung tutuusin. Pero iba ang hinahanap namin ni Kuya Arman. At yun ang nahirapan silang ibigay sa amin. Ang pag-alaga at pag-aruga ng isang magulang. Pero kahit ganon ay wala silang sumbat na narinig mula sa amin. Dahil alam naman naming lahat ay ginagawa nila. At para din ito sa aming kinabukasan. Bali nasa 32 anyos na ako sa kasalukuyan at matanda lang sa akin si Kuya Arman ng 3 taon. Namulat kami sa musmus na kaisipan na ang tanging nag-aalaga sa amin ay si Yaya Doray. Dalaga pa lang nun si Yaya nang mamasukan ito sa amin. Hanggang ngayon na may asawa at 4 na anak na ito, ay nandito pa rin siya sa amin. Sa katunayan kami na ni Kuya Arman ang sumusuporta sa pag-aaral ng kanyang mga anak dahil meron na kaming sapat na kinikita ngayon. Ganti na rin kay Yaya dahil sa pagtanaw sa kanya ng utang na loob. Taong 2008 nang mangyari ang aking ibabahaging karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Isang bangungot na dadalhin ko hanggang sa hukay at ang pangyayaring nagpabago sa aking paniniwala na hindi totoo ang mga nilalang na aswang. Nasa edad ako ng 16 ng mga panahong yon. Nang mismo maka-encounter ako ng isang mandurugong aswang na siya ring nagligtas sa akin sa bingit ng kamatayan. Mga anak,
Arman, Lira! Bumaba na kayo riyan para makakain na. Mag-aalas 9 na. Kayo talagang mga bata, anong oras na o di pa kayo kumakain? Bali tig-isa kami ng kwarto ni Kuya sa ikalawang palapag ng bahay namin. Pero ewan ko ba at mas gusto kong makitulog lagi sa kanyang kwarto dahil double deck naman ang kama niya doon. At sanggang dikit kami sa isa't isa simula pagkabata. Opo, Yaya. Susunod na ho kami sa baba. Gigisingin ko lang ho si Kuya Arman. Bilisan niyo dyan. Anong oras na oh? Diyos ko, mga bata kayo. Bababa na ako at ipaghahain ko na kayo. Sumunod kayo kaagad bago pa lumambig ang sinigang na bangus na niluto ko. Kuya, gising na! Uubusan kita ng sinigang kapag hindi ka pa bumangon dyan. Paborito natin yun, di ba? Ano ba naman, Lira? Inaantok pa ako eh. Mauna ka na nga. Kahit maubos pa lahat ng Ano ka mo, sinigang? Oo na, ito na. Bilisan mo dyan! Sabi ko na nga ba, gigising ka rin, Kuya. Maubusan lang pala na sinigang ang magpapagising sa tulog mantika mong diwa eh. Ano ka ba naman, Lira? Siyempre, paborito ko kaya ang sinigang ni Yaya. Halika na nga! Anong balak niyo ngayong araw? Wala ba kayong lakad? Uuwi muna ako sa amin at magbabayad ako ng tuition fee sa paaralan ni Leo, ha? Wala naman ho ako pupuntahan niya. Tsaka dito na lang muna ako sa bahay. Ikaw ba, Kuya? Ako? Siguro maming 3:00 ng hapon. Nagkayayaan kasi kami magbabarkada na mag-inuman mamaya. Total, Sabado naman eh. Tsaka, wala rin namang pasok bukas dahil linggo. Kaya sasama ako sa kanila. Sa Lunes pa naman ang balik ko sa paaralan sa Iloilo. Kuya naman! Isusumbong kita kay Mama. Iiwan mo na naman ako mag-isa sa bahay? Bakit? San ba yan? Lagot ka talaga pag nalaman nila. Oo nga naman, Arman. Kapagod din kayang gumawa ng dahilan para pagtakpan ka at hindi mapagalitan, no? Ako mananagot sa inyong mga magulang kapag may nangyaring masama sa inyo. Tsaka iiwan mo si Lira dito mag-isa. Dalaga ng kapatid mo, Arman, baka mamaya pasukin niya ng kalalakihan dito sa bahay at mapano pa. Hay nako, wag naman sana. Yaya, total wala naman akong gagawin dito. Pwede bang sumama na lang ako sa inyo? Babalik din naman kayo agad bukas sa umaga, hindi ba? Isa pa, namimiss ko na rin kasing makipagkulitan kay Mikay. Sa katunayan nga niyan ay may binili akong mga damit para sa kanya. O siya, sige. Sumama ka na lang sa akin, Lira. At ikaw, Arman, mag-iingat ka, ha? Mahirap na baka ako ang sisihin ng mga magulang mo pag may nangyaring hindi maganda sa'yo. At saka isarado mong mabuti ang bahay lalo't walang maiiwan dito. Sige na, bilisan nyo na dyan. Hang ako'y makapagligpit bago umalis. At ikaw, Lira, magdala ka na lamang ng pamalit mong damit at aalis tayo mamayang tanghali. Naks! Kaya sa'yo ko, Yaya eh. Ang bait mo talaga. Salamat, ya. At huwag kayo mag-alala. Dahil uuwi ako mamaya ng kumpletong aking katawan. Walang labis, walang kulang. Naku Kuya, dyan ka naman magaling eh. Lagi mo nalang binobola si Yaya Doray para payagan ka sa mga kabalastugan mo. Pag nalaman talaga to ni Mama at Papa, lagot ka talaga sa kanila. Inggit ka lang kaya ka nagkakaganyan at kung anong pinagsasabi mo. Yan kasi, babae ka, kaya todog bantay ka. Hindi tulad ko. Nagagawa ko ang gusto ko. Ano naman kung babae ako? At least maganda kesa naman sa'yo na sa isang linggo minsan lang naliligo. Yak! Okay, tama na yan. Nasarap kayo ng pagkain. Bilisan nyo na nga dyan para kay mga asod pusa eh. Ang tatanda nyo na. Yan kasi ikaw eh. Nagalit tuloy si Yaya. Tumalikod na lang ako at pumasok sa aking silid para mag-impake ng mga gamit na aking dadalhin sa bahay nila Yaya Doray. Gumayak na nga kami ni Yaya Lula ng pampasaherong jeep papunta sa daungan ng bangkang de motor o mas kilala sa tawag dito sa amin na fiber o pump boat. Pagkuway agad naman kami nagtaksi pero may kasabay kaming babae. Nang mga panahon kasing yon ay wala ng ibang taxi dahil pagkababa pa lang ng bangka ay siyang pag-uunahang sakay naman ng mga nakasabayan naming mga pasahero
Kaya halos puno agad ang mga taxi. Bali nauna kaming sumakay ni Yaya sa taxi. Pero nagmamakaawa ang babae na nagmamadali umano ito. Dahil sa kailangan na niyang agarang makarating sa isang pampublikong ospital dito. Dahil kailangan na niyang maihatid ng pera na pang-opera sa kanyang kapatid na may sakit sa puso. Naantig naman ang damdamin namin ni Yaya sa kanyang tinuran. Kaya nung nagpaalam sa amin ng driver kung isasabay ba namin ng babae, ay walang pagdadalawang isip kaming umuo agad. Maraming salamat sa inyo. Kailangan ko rin kasi agad pumaroon dahil hinihintay na lang ang pera kong dala para agad na masagawa ang operasyon ng aking kapatid. Walang anuman, miss. Kahit sino naman siguro ay ganun rin ang gagawin lalo't buhay ng kapatid mo ang nakasalalay dito. Sa katunayan nga nito ay mababakas pa sa mukha nito ang labis na pagmamadali. At ang mga mata nitong namumugto pa na kung hindi ako nagkakamali ay galing ito sa pag-iyak. Idagdag pa ang napakaputla nitong balat. Dala marahil ng kakulangan sa tulog. Pero napakagandang babae nito. Miss, saan ka bang probinsya nakatira? Taga Guimaras ka rin ba? Sa katunayan, taga rito talaga ako sa Iloilo. Pero doon ang aking trabaho sa Guimaras sa isang bahay aliwan. Humanga nga ako sa tinura nito, Miss Gwen. Dahil hindi siya nahiyang sabihin ng kanyang trabaho. Lalo't bago pa lang kami magkita. Pasensya ka na kung nasabi ko ang trabaho ko, Miss ha. Wala na akong ibang alam ng trabaho na mapapasukan dahil wala naman ako natapos sa pag-aaral dahil sa hirap sa buhay. Wala na rin kasi kami mga magulang at itong ang kapatid ko na lalaki ay ooperahan pa. Sa katunayan, kulang talaga ang pera ko ngayon pero wala na akong magagawa dahil wala naman akong kakilala. At itong pera ko, hiniram ko pa kay Madam na siyang aming boss sa bahay aliwan na aking pinagtatrabahukan. Naaawa ko sa kanya at nakikita kong napahagulgol ito. Kaya ang ginawa ko ay hinimas ko ang likod nito at sinabing ayos lang at hindi naman ako mapanghusgang tao. Nakakaawa naman pala ang kalagayan niyo, miss. Huwag ka mag-alala. Ipanalangin na lang natin na magtagumpay ang operasyon para sa iyong kapatid. At saka, iiyak mo na lang muna sa ngayon at lilipas rin kayo sa inyong pinagdadaanan. At ito, miss, idagdag mo sa iyong pera, alam kong kailangan mo yan. Inabutan ko siya ng 5,000 dahil lubhang naaawa talaga ako sa kalagayan niya. At ramdam ko to dahil may kapatid din ako at bilang isang babaeng kagaya niya. Naku, maraming salamat sa iyo. Hindi ko tatanggihan to dahil kailangan ko talaga ng pera at saka isa pa, malaking tulong to para sa operasyon ng aking kapatid. Pero huwag ka mag-alala, ibabalik ko din to agad kapag nakaluwag-luwag ako. Nakita ko nanginginig pa ang kamay niya nang tanggapin ang ibinigay ko. Dahil sa nahihiya siguro siyang tanggapin ang iniabot kong pera sa kanya. Huwag mo nang isipin yun. At hindi rin naman ako nanghihingi ng kapalit. Ako nga pala si Lyra. Ikaw, anong yung pangalan? Kanina pa kasi tayo nag-uusap dito pero hindi ko na itanong pangalan mo. Ako si Fe. Biyaya ka sa akin, Lyra. Hindi ko lubos maisip na may isang kagaya mo na magbibigay agad ng pera nang wala kasiguraduhan kung totoo bang mga tinuran ko. Kaya maraming salamat sa iyo, ha? Alam ko namang nagsasabi ka ng totoo eh. Masaya akong nakakatulong lalo na sa tulad mong nangangailangan. At okay nga pala bago ko makalimutan. Ito, kunin mo to. Numero ng telepono ko yan. Baka sakaling kulangan ng pera mo, huwag kang mahiyang tumawag sa akin ha. Ilang sandali pa'y bumaba na kami ni Yaya sa taxi. Dahil mas malapit ang aming destinasyon kumpara kay Fe. Binayaran na rin namin ng taxi para hindi na mabawasan ang pera ni Fe. Dahil alam kong kulang pa nga yun para sa kanila ng kanyang kapatid. Yaya, kuwawa pala yung si Fe, no? Ulila na sa magulang tapos may kapatid pa na kailangang operahan. Kung ako siguro sa lugar niya ay hindi ko kakayanin. Kaya ako kayo laging binubusog sa pangaral, Lyra. Kayo ng kuya mo. Tignan nyo, di ba maswerte kayo dahil may mga magulang pa kayo na siyang nagpapakahirap na kumita ng pera para lang maibigay lahat ng mga luho nyo?
Maswerte kayo at kayo'y pinanganak na masagana. Hindi tulad ng babae na yun na isang kahig, isang tuka. Tapos may sakit pa ang kanyang kapatid. Tapos alam kong nagtatampo pa kayo sa inyong mama at papa. Dahil minsan lang kong umuwi. Naisip ko may punto siya. Dahil kahit kailan naman talaga ay di pa namin nasubukang magpakahirap para kumita ng pera. Kasi isang tawag at hingi lang namin kila mama at papa ay nandyan agad at may pasobra pa. Nang makarating nga kami sa bahay nila Yaya, ay siya namang ngiti ni Mikay ang sumalubong sa amin. At nagtatakbo pa ito papunta sa aming direksyon. Masigla naming binatay pagkalapit niya. Hello, Mikay. Namiss din kita. Payakap nga si ate. At saka may pasalubong ako sa'yo. Halika na dali, pasok tayo sa loob. Wala naman kaming pinagkakaabalahan sa bahay nila Yaya. Sinama lang naman niya ako kasi ayaw niyang maiwan akong mag-isa sa bahay at dalaga daw ako. Matapos nga niyang bayaran ng mga bayarin sa bahay nila at nag-iwan na rin siya ng mga groceries. Tsaka kami maagang nagpahinga. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpaalam na kami sa kanyang pamilya at tsaka bumiyahe na pabalik ng bahay. Kailangan ko pa kasing mag-ayos ng mga gamit ko sa paaralan ng mga panahong yon dahil nasa kolehiyo na ako. Huling linggo na rin kasi yon dahil bakasyon na sa susunod na linggo. Pagkababa pa lang namin ng bangkang demotor nang makarating kami sa daungan, ay napansin namin agad na may pinagkakaguluhan ng mga taong naroon. Nagkukumpulan ng mga to na siyang ikinausyoso rin namin ni Yaya. Manong, anong meron? Bakit maraming tao dyan? Ang sabi ng lalaki ay may natagpo ang bangkay ng isang lalaki at pinagkukumpulan ng lahat. Namumutla na raw ito at tila wala ng dugo. Mababakas din sa leeg nito na parang may tumusok doon na isang matulis at maliit na bagay. Yaya, parang gawain ata ng adik yan. Wala naman sigurong pampira sa ngayon na pwedeng sumipsip ng dugo niyan. Tsaka, imposible naman ata na ahas kasi dalawa ang pangil nun. Halika na, Lira. Hindi gawain ng ordinaryong nilalang yan. At isa lang ang kutub kong pwedeng gumawa ng bagay na yan. Ano ho ba ang ibig niyo sabihin, ya? Kung hindi tao o hayop, ano sa palagay mo ang gumawa nun? Aswang, Lira. Isang aswang na mandurugo lang ang may kakayahang gumawa niyan dahil sila lang ang mga lahing aswang na dugo lamang ng hayop o taong kanilang iniinom para sila'y lumakas at bumabata ang kanilang itsura. At alam mo bang kaya nilang ubusin ang dugo ng isang tao gamit lamang ang dila nila? Ano ho, aswang? Yaya naman! Dalaga na ho ako at wala namang aswang ah. Kwentong panakot lamang yan sa amin nun. Tsaka, anong petsa na naniniwala pa rin kayo may aswang? Si Yaya talaga nagbibiro pa. Napatawa ko dahil para sa paniniwala ko noon ay hindi naman talaga totoo ang aswang at tanging panakot lamang ito sa mga kabataan. Lira, yung bunganga mo. Baka mamaya nandito lang ang aswang na yon at marinig ka. Tsaka Lira, seryoso ako. At hindi ako nagbibiro dahil totoo sila. Halika na nga, Yaya. Naku, gutom lang yan. Umuwi na nga lang tayo at marami pa akong dapat ayusin para sa pagbalik ko mamaya sa paaralan. Umuwi na nga lang kami, lulan ng pampasaherong jeep. Sumakay kami upang umuwi sa bahay dahil malapit lang naman ito. Lalo't nasa distrito lang naman namin ang sakayan ng bangkang demotor. Kakapagod talaga magbiyahe, Yaya. Wala ba tayong maiinom dyan, ya? Napasalampak ako ng upo sa aming sala. Tsaka humingi ng maiinom kay Yaya Doray. Kapagod talaga. Kung sana dito lang kami nakatira malapit sa inyo. Hindi na sana tayo babiyahe pa papuntang Iloilo. Aso hindi rin naman pwede dahil doon ang hanap buhay ng Tiyong Pablo mo. At oo nga pala, may kalamansi Diyos akong tinimpla kahapon at nilagay ko sa ref bago tayo umalis. Tamang-tama at malamig na yun. Teka lang at kukunin ko muna. Ang tinutukoy niyang Tio Pablo ay ang kanyang asawa na isang sikat driver sa kanilang lugar. Oh, ito ang juice mo. Masarap lalo't malamig, nakakawala ng pagod. Teka nga lang muna, nasa na ba ang kuya mo?
Ewan ko sa mokong na yun, baka nasa kwarto niya yun at siguradong masakit ang ulo nun dahil nakainom na naman kagabi. Agad umakyat si Yaya sa itaas upang tignan kung naroon nga ba si Kuya. At ako naman ay binuksan ng TV at nanood muna ng balita. Agad bumungad sa balita ang lalaking natagpo ang patay kanina sa daungan. Na siyang inilapit pa ng reporter sa leeg nito ang kamera. Kaya kitang-kita ko na may maliit na marka nga ito na parang tinusok ng karayom. Yaya, bilisan mo, tingnan mo ang nasa balita. Hindi ba ito yung lalaki kaninang natagpo ang patay? Diyos ko, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ako pwede magkamali kagagawan niya ng aswang. Sa maniwala ka at sa hindi, Lira, totoo sila. Yaya naman eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi sila totoo? Basta hindi ako naniniwala dyan. At saka si Kuya Arman nasa itaas po ba, Yaya? Oo, nandun ang kuya mo. At tama ka, lasing nga siguro yun kagabi kaya di man lang nakapaglinis ang katawan bago matulog. Lagot ka ngayon sa akin, Kuya. Makakabawi na rin ako sa'yo. Ikaw naman ang pagtitripan ko. Pinuntahan ko si Kuya at dahan-dahang nilapitan. Nakita ko na humihilig pa dahil sa sarap ng tulog. Nang makalapit na nga ako ay agad ko itong niyugyog upang inisen. Pero ang mokong ang ulo lang ang ginalaw. At tuloy pa rin sa paghilik. At saktong nakita ko ang leeg nito. Kaya napangisi ako na masipat ang isang marka sa kanyang leeg. Kinuha ko agad ang cellphone ko para kuhanan sana yon ng litrato. Pero kapag binamalas ka nga naman, dahil may tumawag na unknown number ang nakalagay. Kaya sinagot ko na lamang ito. Hello? Sino po to? Hikbi lamang ang narinig ko sa kabilang linya. Kaya sa inis ko ay sinigawan ko ito. Wrong call po yata kayo. Bad trip ako ngayon kaya kung balak niyong mang-trip ay wag ako. Akmang papatayin ko na ang tawag dahil naisip ko pinagtitripan lang ako ng caller. Pero nagulat ako na mapagsino ang tumawag. Lira, ikaw ba to? Pasensya na kung hindi ako nagpakilala agad. Ako to si Fe. Di ba ito ang number mo na binigay mo sa akin? Ay, Fe, sorry. Di ko alam na ikaw pala yan. Noong atin, ba't napatawag ka? Ay, teka, bakit ka umiyak? Tsaka kamusta na pala ang kapatid mo? Successful ba ang operasyon? Ayos lang, Lira. Sa katunayan, ay ako nga dapat ang humingi na dispensa kung bakit hindi ako nagpakilala agad. Napatawag lang ako dahil nais ko ipabatid sa'yo na wala ng kapatid ko. Hindi natuloy ang operasyon dahil linakaw ang perang dala-dala ko maging ang binigay mo ay nasama rin sa pagnakaw na walang pusong kawatan na yun. Ganun ba? Pasensya ka na sa inasta ko kanina ha. Tsaka nakikiramay ako sa pagkawala ng kapatid mo. Namukaan mo ba kung sino ang may gawa nun sa'yo? Pwede natin yung report sa pulis. Yung driver ng taxing sinakyan natin, Lira. Siya ang nagnakaw ng pera. Tinigil niya yung taxi sa isang walang katao-taong lugar nung nauna kayong bumaba. Tapos ay sapilitan niya akong pinababa at tinagaw sa akin ang bag na siyang pinaglalagyan ko ng pera. Tsaka mabilis na pinaharurot ang taxi habang ako ay iniwan niya sa gilid ng kalsada. Ang gagong yon, walang awa, walang konsensya. Yang mga taong yan ang dapat hindi nabuhayin sa mundo. Sana siya na lang nawala kaysa sa kapatid mo. Ilang sandali pa nga ay tinapos na namin ang tawag at tinanong ko naman sa kanya kung saan ibuburo lang kanyang kapatid. Dahil magpapasama ako kay Yaya upang makiramay sa kanya. Wala na rin kasi siyang ibang pamilya maliban sa kapatid niya. Kaso ayun at namatay pa. Araw-araw kami pumupunta ni Yaya sa punerarya kung saan ron ibinurol ng kanyang kapatid dahil wala naman silang sariling bahay. Nakalipas ang isang linggo ay nailibing na agad ito. Dumalo kami sa libing ng kapatid nito kasama si Kuya at Yaya Doray at ilang mga taong nakakakilala sa kanila. Kasama na nga dito ang mga katrabaho niya raw sa bahay aliwan. Hindi namin iniwan si Fe hanggang hindi namin nasisigurong ayos na siya. Fe, anong plano mo ngayon? Anong balak mo?
Hindi ko na alam, Lira. Wala na rin naman kasi ang nag-iisa kong pamilya. Hindi ko mapapatawad ng driver na yun. Kung hindi sana niya ninakaw ang perang dapat pampawapera ng kapatid ko, hindi sana buhay pa siya. Iiyak mo lang, Fe. Lilipas rin lahat ng yan. Hiram lang naman kasi ang buhay natin mula sa may likha. Siguro oras na rin talaga ng iyong kapatid. Di ba't wala ka ng pamilya? Total, kami lang naman ni Kuya Arman at Yaya Doray sa bahay. Pwede kitang ipaalam sa mga magulang namin na doon ka na tumira. Tutulungan ka namin makabangon muli, Fe. Kami na ang bago mong pamilya simula ngayon. Maraming salamat sa inyo, Lira. Sobrang napakabuti niyo sa akin. Kayong hindi niyo naman ako kilala ay walang pagdadalawang isip niyo akong tinutulungan. Balang araw makakabawi rin ako sa inyo. Maraming salamat talaga. Siguro hindi ko na alam kung anong gagawin kapag wala ang tulad niyo. Doon na nga tumuloy si Fe sa bahay. At hindi na rin namin siya pinayagang bumalik pa sa bahay Aliwan para magtrabaho doon. Bagkus ay pinaaral pa siya ng aking mga magulang. Dahil sa nakikita naman ng mga ito, ang pagiging mabuti at kasipagan ni Fe. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ito sa akin at sa aming pamilya. Hindi na rin kasi namin siyang tinuring na iba. Pero habang tumatagal naman, ay napapansin ko kay Kuya na tila nangangayayat ito. At gabi-gabi itong laging umaalis kasama ang kanyang mga barkada. Pagkarating galing sa eskwelahan ay maliligo ito at magbibihis. Saka nagmamadaling umalis na hindi namin alam kung saan ito pumupunta. Kaya isang hapon ay nauna ako umuwi galing sa eskwelahan. Dahil bala ko talagang komprontahin ito. Kuya Arman? Ano tila gabi-gabi ka na lang yata umaalis? Saan kayo nagpupunta? At teka, bakit ang payat mo na? Hindi ka naman nalilipasan ng gutom ah. Huwag mo sabihin gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Grabe ka sa akin, Lira. Parang mas matanda ka pa sa akin kung magsalita ka. Tsaka, ano ngayon kung pumapayat ako? Payat lang yung tao, tapos sasabihin mong gumagamit ako ng pinagbabawal na gamot? Hindi ba pwedeng agyegyeta lang ako? Tsaka, huwag kang humarap sa daraanan ko. Naghihintay na sa akin si Erica. Pero agad ko siyang hinawakan sa braso dahilan para ikinabaling ng ulo niya sa akin. Kaya napamulagat ang mga mata ko sa nakita ko sa leeg niya. Dahil hinding-hindi ako magkakamali. Kaparehas ito sa lalaking namatay noong nakaraan lang na parang may itinusok na kung anong bagay sa leeg nito. Kuya, anong nangyari sa leeg mo? Bakit may ganyan ka? Ano ngayon? Ingit ka na naman, no? Kasi ako, may girlfriend na. Samantalang ikaw, bawal pa. Tsaka, wala to. Baka nung hinalikan ako ni Erica, kaya nag-iwan ng kiss mark. Kuya Arman naman, hindi ako naiinggit sa'yo. Tsaka, may kiss mark bang isa lang ang ngipin nakatusok? Dahil mga dito ang sinasabi mong Ericang yan. Tsaka saan mo ba siya nakilala ha, kuya? Oo na, mamaya isasama ko rito si Erica. Kaya mag-ayos kayo. Yaya Doray, pakiluto na rin ng marami. Dahil dadaling ko si Erica rito mamaya. Gusto raw makilala ni Lira eh. Si Erica? Sinong Erica ang tinutukoy mo, Arman? Grabe ka naman, Fe. Nakakagulat ka. Si Erica nga kasi. Nakilala ko siya sa bahay Aliwan. Napakaganda niya at sobrang puti. Para magkasing edad nga lang kayo eh. Mamaya, ipapakilala ko siya sa inyo. Dito mismo sa bahay. Arman, hindi kayo bagay ni Erica. Layuan mo siya. Nilalagay mo lang sarili mo sa kapahamakan. Kaagad ring tumalikod si Fe na ipinagtaka namin ni Kuya. Dahil napaka-weirdo nito na ngayon lang nangyari simula nang tumira to sa bahay namin. Teka, ano nangyari dun? Tsaka, kilala ba niya si Erica? Huh? Ay, nako, makaalis na nga lang. Naiwan naman ako nagtataka sa mga ikinikilos nila. Pero hindi ko na lamang yung pinansin. Ang sa akin lang kasi ay nais ko makilala ang nobya ni Kuya. Hindi ko na rin tinanong si Fe tungkol sa sinabi nito. Tumulong na lang ako sa paghahanda sa kusina.
Para pagdating mamaya nila kuya, ay naisaayos na ang lahat. Yaya Doray, mukhang naparami naman yata ang niluto natin. Pero parang may kulang eh. Tama, yung calamansi juice, Yaya. Mas maganang kumain pagka may calamansi juice. Iyan na lang ang ating ititimpla para sa inumin kaysa mag-soft drinks pa tayo. Aba ay meron na yata akong naitimpla. Pinapalamig ko na lang dun sa frigidaire at mamaya pwede na yun. Teka, anong oras ba ang dating ng kuya mo? Di ko nga rin alam niya eh. Pero maya-maya andito na ang mga yon. Sige ya, maliligo na muna ako para pagdating nila ay hindi naman ako madungis. Matapos nga akong magbihis, ay agad akong lumabas ng silid upang tumungo na sa ibaba. Kanina kasi habang naliligo ako, ay narinig kong may pumaradang motor at kung hindi ako nagkakamali, ay si Kuya Arman na yon. Habang naglalakad sa pasilyo ng ikalawang palapag ng bahay namin, ay may naulinagan akong parang nagtatalo. Pero sa paraang pinipigilan ng boses. At malapit yun sa silid kung saan si Fe natutulog. Ang ginawa ko ay lumapit ako doon ng dahan-dahan para hindi makalikha ng anumang ingay. Dahil nais ko marinig ang kanilang pinagtatalunan. Tumigil ako sa tapat ng pinto. Dahil bahagyang nakaawang naman ito. Kaya nasisilip ko din kung sino ang nasa loob. Erika, bakit mo ginagawa to? Marami namang iba dyan na bakit kay Arman pa? Mga mabubuting tao sila, Erika. Itigil mo na to dahil ako mismo makakalaban mo kapag may nangyaring hindi maganda sa pamilyang to dahil sa kagagawan mo. Haha, at ano sa tingin mo ang magagawa mo, Fe? Hindi yata't natuto ka ng lumaban ah. Teka, sino ba ang pinagmamalaki mo? Ang Arman na yon? Ang palingkerong yon? Subukan mo lang mangialam at kakalimutan kung magkauri tayo, Fe. Basta, Erika, marami namang iba dyan. Bakit si Arman pa? Mababait sila, Erika. At hindi ako magdadalawang isip na ipagtanggol sila sa oras ang magkagipitan na. Pamilya na ang turing ko sa kanila at hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanila. Kung kaya kong pigilan ang sarili ko sa pagsipsip ng dugo, sana kayanin mo din. Ikinagulat ko ang aking narinig at natabig ko ang florera sa labas ng pintuan, dahilan para bumagsak ito. Agad naman ako umalis sa pwesto ko at dali-daling bumalik sa aking silid. Hindi ko lubos akalain ng mga narinig ko pero wala naman silang nasabi na sila ay lahing aswang. Pero sapat na sa akin na narinig mula mismo kay Fe na sumisip-sip sila ng dugo. Bago ko pa naisara ang pinto ay narinig ko ang pagtawag sa akin ni Fe. At humahabol ito sa akin pero hindi ko na siya pinansin pa. Lira, sandali, magpapaliwanag ako. Lira, buksan mo tong pinto. Lira, makinig ka muna, magpapaliwanag ako. Nais ko mang makinig sa kanya ay natatakot ako. Dala na rin siguro ng pagkabigla dahil sa nalaman ko. Gusto kong kausapin si Kuya Arman ng mga oras na yon. Pero natatakot akong lumabas ng aking silid. Baka kasi kako inaabangan nila ako. Ilang sandali pa nga, ay narinig ko na lamang mula sa labas ng aking silid ang pagkatok ng ilang beses sa pinto. Wala sana akong balak buksan ito hanggang sa marinig ko ang pagtawag ni Yaya Doray sa pangalan ko. Kaya dali-dali ko itong binuksan at napayakap sa kanya na siya namang ikinataka niya. O anong nangyari sa'yo, bata ka? Bakit tila yata nakakita ka ng multo? Bitiwan mo nga akong bata ka, nakakagulat ka naman. Yaya, hindi multo ang nakita ko. Aswang ho, Yaya, aswang ho. Si Erika at si Fe, Yaya, mga aswang ho sila. Ano ka mo? Aswang si Erika at Fe. Maghunos dili ka nga bata ka. Bakit mo naman nasabi yan ang bait ni Fe sa atin? Ang ginawa ko ay hinila ko siya papasok sa kwarto ko at nilak ang pinto at saka kwinento sa kanyang lahat ng nangyari. Mula sa narinig kong pag-uusap nila, kaya ganun na lang ang pagkabahala ni Yaya. Totoo ba yan sinasabi mo sa akin, Lira? Mahirap magbintang na walang katibayan. Pero kung totoo man yan, malalaman natin mamaya sa gagawin ko. Totoo ho, Yaya. Sa tingin niyo po ba magsisinungaling ako ukol sa mga bagay na to? Hindi po ba sapat ang marka sa leeg ni Kuya? At anong sinasabi mong malalaman mamaya? May alam ka bang pangontra sa kanila, Ya? Basta wag na maraming tanong sa ngayon.
Ang mabuti pa ayusin mo ang sarili mo at samahan mo ko sa baba. Huwag ka rin magpahalata na natatakot ka sa kanila para gumana ang plano ko. Pakisamahan mo sila ng maayos hanggat kaya mo. Malinaw ba yon, Lira? Bumaba nga kami ni Yaya Doray at naabutan namin sila sa hapag. At halatang kami na lang ni Yaya ang hinihintay. Lira naman. Alam mo namang may bisita ko eh. Kukupad-kupad ka pang kumilos. Mamaya lalabig na ito mga hinahain sa mesa eh. Nakakaya naman kay Erika oh. Siya nga pala Lira. Si Erika nga pala. At Erika, si Lira. Ang nag-iisa kong kapatid. Maupo ka na Lira. At nang makakain na tayo. At pagkatapos, ay mag-usap-usap tayo. Nang sa ganun, magkakilala naman kayo na maayos. Sinunod ko naman ito at naupo na sa tapat mismo nila. Hi, Lira! Nako, hindi naman sinabi ng kuya mo na may maganda pala siyang kapatid. Hello, Ate Erika. Ikaw nga din ho, ang ganda mo. Kumain na po tayo bago pa lumamig itong mga pagkain. Pilit nang initian ko siya para mas mukhang panatag naman ako sa harap nila. At iisipin nilang parang walang nangyari kani-kanina lang. Nakita ko naman si Fe na nakaupo sa dulo ng mesa. Napalipat-lipat ang tingin sa amin ni Erika. At halatang hindi ito mapakali sa kanyang inuupuan. Sige na, kumain na kayo. At teka lang sandali, kukuha lang ako ng maiinom. Yaya, pakikuha na rin ho ang kalamansi juice. At ganun na rin sila dito. Para naman may maiinom mamaya pagkatapos kumain. Salamat po. Parang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Fe. Ganon din ni Erika. Nang marinig na pinapakuha ko ang kalamansi juice. Bahagyang namutla ang mga mukha nila. Pero hindi ko na lamang yun pinansin. At nginitian ko silang pareho. At ganon din ang ginawa nila sa akin. Pero alam kong pilit lamang ang mga ngiti nila. Ilang sandali pa nga ay dala-dala na ni Yaya Doray ang pitchel ng juice na pinakuha ko. At sa kabilang kamay naman nito ay ang 4 na baso na para sa amin. Ngunit nang nilagyan na niya ang baso, ay di sinasadyang nabuhusan nito ang kamay ni Fe na siyang ikinasigaw nito. Saka dali-daling tumayo at tumakbo papunta sa kanyang silid na tila ba may kinakatakutan. Naiwan naman kaming nagtataka. Nakita ko namutla ang mukha ni Erika. At agad na tumayo at sinabing susundan daw niya si Fe. Na siyang ikinataka namin ni Kuya. Dahil hindi pa naman daw sila nagkakakilala kanina nung dumating sila rito. Kuya, makinig ka! Aswang sina Erika at Fe! Narinig ko silang nag-uusap! Aswang sila kuya, kaya layuan mo si Erika! Uubusin lang niyang dugo mo! Ano ba naman Lira? At kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo, manahimik ka nga. Baka mamaya marinig ka pa nila. Lalo na ni Erika, nakakahiya. Tama ang sinabi ni Lira, Arman. Aswang si Erika at Fe. Sinadya ko talaga ibuhos ang kalamansi juice kay Fe dahil isa to sa kinatatakutan nila. Noong una hindi ko rin pinaniniwalaan ang sinabi ni Lira pero nakita mo naman, di ba? Nabahagyang umusok ang kamay ni Fe nang madapatan ng kalamansi juice. Pati ba naman ikaw, Yaya? Naniniwala ka rin sa kalokohan ni Lira? Malamang allergic lang si Fe sa kalamansi. Kaya gano'n lang ang ekspresyon niya. Ikaw kaya matapunan ng malamig na inumin. Tapos allergic ka pa sa ganung bagay. Ano sa tingin mong gagawin mo? Tapatin niyo nga ako kung ayaw niyo kay Erika. Hindi yung gagawa-gawa pa kayo ng istorya para lang mapaghiwalay kami. Nakakawalang ganang kumain. Yan na nga kayo. Inis na tinalikuran kami ni Kuya Arman. Kaya nagkatingin na lang kami ni Yaya Doray. At nag-iisip kung paano namin siya paniniwalain. Maya-maya pa nga, ay dahan-dahan naming pinuntahan ng pasilyo papunta sa kwarto ni Fe. Dahil alam naming naroroon sila. Base na rin sa aming narinig na nag-uusap. Nang makalapit na kami, ay tumigil kami sa tapat ng pinto. At bahagyang nakinig sa kanilang pag-uusap doon. Wala kasi ang kuya noon. Dahil umakyat ito sa kanyang silid. Dahil nahihiya raw ito sa inasta namin ni Yaya. Ano ngayon na masasabi mo, Fe? Di ba sinabi ko naman sa'yo na nagpapakitang tao lang lahat ang mga nakikita mong ginagawa nila para sa'yo? Hindi sila mabubuti, Fe. Marahil naging maayos ang kanilang pakikitungo sa'yo noong una dahil akala nila isa ka lamang normal na tao.
Pero nung nalaman nila na isa kang aswang, tignan mo ang ginawa nila. Salot ang tingin nila sa atin, Fe. Kaya ang dapat sa kanila ay gawing pamatid gutom. Kahit na, Erika, hindi pa rin sapat na gantihan natin sila. Hindi mo pa sila kilala ng ganon. Mga mabubuti sila at isa ako sa nagpapatunay ron. Pero kung ipinaglalaban mong masama sila at pagkain lang ang turing mo sa kanila, di sige gawin mong nais mo. Pero pakatandaan mo to, Erika. Papanig pa rin ako sa kanila at handa ko sila ipagtanggol kahit ang buhay ko pa ang kapalit. Ngayon ko lang naranasang magkaroon ulit ng pamilya at hindi ko sila ipagkakanulo sa mga kalahi natin. Kung ganyan ang iyong pasya, Fe, maghanda ka. Baka karating to kay Madam. Siguradong itatakwil ka niyan dahil mas pinili mong kampihan ang mga taong dapat sana ay maging panglaman natin sa ating sikmura. At iyang si Arman, wala ka nang magagawa pa upang iligtas siya dahil namarkahan ko na siya at mamayang gabi mismo ay magtatapos ng buhay niya. Lagi ako nakahanda, Erika. At kailanman ay hindi ko kayo itinuring na pamilya. Magkaiba ang landas na ating tinahak. Mas pinili niyo maging masama kaysa kontrolin ng demonyang namamahay sa inyong katawan. At yan ang wag na wag mong gagawin kay Arman. At baka malimutan kong naging magkaibigan tayo. Alam mo ang kakayahan ko, Erika. Mga magulang ko ang dating pinuno ko hindi lang mapinagkaisahan ng mga kalahi natin. Kaya ipaglalaban ko ang mga nasimulan ng aking mga yumaong magulang. Hindi ko kayo sasantuhin. Ilang saglit pa nga ay narinig namin ng yabag galing sa itaas. Kaya nagkunwari kami ni Yaya na parang wala lang nang makita si Kuya Arman ang bumababa. Aalis muna ako. Atid ko lang si Erika. At mauna na rin kayo matulog mamaya, Yaya. Di ako sigurado kung makakauwi ako. Nakakatampo kayo. Kuya naman, totoo ang sinasabi namin. Maniwala ka naman sana sa amin kahit ngayon lang, Kuya. Bala kanyang patayin ngayon. Huwag ka lang sumama pa sa kanya. Pamimilit ko na naman sa kanya dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari sa kanya. Ayon na rin sa narinig namin mula kay Erika na ngayon gabi ay katapusan na ni Kuya Arman. Pwede ba? Tama na ang kahibangan mo, Lira. Tapos ikaw naman, Yaya. Kung ano-ano sinasabi ni Lira, pinaniniwalaan mo kagad. Diyan na nga kayo. Sira na ang gabi ko dahil sa inyo. Akmang magsasalita pa sana si Yaya nang masipat namin si Erika na palabas na sa kwarto ni Fe at agad na sinalubong si Kuya Arman. Kaya natutop na lang niya ang kanyang bibig. Hinintay muna naming makalabas ang dalawa. Sina Kuya Arman at ang nobya nitong si Erika. Saka kami nag-usap ni Yaya kung anong dapat naming gawin. Kailangan kasi namin makaisip ng plano para mailigtas si Kuya ng mga panahong yon mula sa mga kamay ni Erika. Yaya, anong gagawin natin? Natatakot ako sa pwedeng mangyari kay Kuya. Kailangan makumbinsin natin siya na aswang ang babaeng yon at binabalak siyang patayin ngayong gabi. Meron pa tayong laban sa kanila, Lira. Si Fe, siya lang ang bukod tanging makakatulong sa atin para matunton ang pinagkukutaan ng mga aswang na yon. Malamang doon din sila papunta ng kuya mo. Kaya halika na. Kailangan natin ngayon makausap si Fe bago pa mahuli ang lahat. Nang makapasok kami doon, ay naabutan pa namin si Fe na binabalot ng tela ang braso nito na siyang nabuhusan ng kalamansi juice ni Yaya. Nawala na rin ang naramdaman kong takot dito kahit na alam kong isa tong aswang dahil sa mga narinig namin kanina ni Yaya. Sa paraan kasi ng pakikipagtalo nito kay Erika ay mababanaag mong mabuti ang hangarin nito sa kabila ng pagiging isang aswang. Fe, patawad sa inasta ko kanina ha. Tsaka sa ginawa ni Yaya Doray sa'yo. Nais lang sana naming makasiguro at makumbinsi si Kuya na paniwalaan kami. Alam kong mabuti ka. Kaya sana tulungan mo kaming iligtas si Kuya sa kamay ni Erika. Oo nga naman, Iha. Fe, pasensya ka na sa ginawa ko kanina, anak. Ginawa ko lang naman yon sa paniniwalang papaniwalaan kami ni Arman kapag nakita niya ang inyong reaksyon. Sana tulungan mo kami. Ikaw lang ang pag-asa namin para mailigtas si Arman. Ayos lang ho ako, Lira, Manang Doray. Sa katunayan ay wala naman akong sama ng loob na nararamdaman sa inyo.
Pasensya na rin kung inilihim ko sa inyo ang aking tunay na pagkatao. Ayaw ko lang kasing katakutan niyo ko at nais ko ring magbagong buhay na sana kung hindi lang pinakialaman ng mga kalahi ko si Arman at handa ko kayong tulungan sa abot ng aking makakaya. Tinuring niyo na akong pamilya at marami na kayong itinulong sa akin. Hayaan niyo akong bumawi sa inyo. Medyo nahiyaring kami sa parteng hinusgahan namin siya kaagad. Kahit hindi pa namin ito lubusang nakikilala. Ikinuwento nga niya sa amin na nagmula raw ito sa angkan ng mga mandurugo. At kadalasan, mga lalaking habol lamang sa kanila ay panandaliang aliw ang siyang binibiktima nila. Nagkawatak-watak pala ang kanilang angkan nang mapatay ng mga kalahi niya ang kanyang mga magulang, kung saan ito ang namumuno sa kanila nung nabubuhay pa ito. Mababait sila at tinuturuan ng kalahi niya na maging mabuti sa kabila ng demonyong nananahan sa kanilang katawan. At pilit makontrol ito sa oras na ito'y magparamdam sa kanilang katawan. Maayos naman daw sila noon hanggang may iilang naging rebelde na. At hindi na matiis pigilan ng mga sarili upang makapambiktima ng tao. At siyang gumawa ng plano para mapabagsak ang kanilang pinuno na siyang ama ni Fe. Pero bago pa man daw mangyari ang insidenteng yun, ay pinatakas daw umano sila ng kanyang mga magulang. Kasama niya ang kanyang bunsong kapatid na lalaki at dito sila napadpad sa aming probinsya. Bago pa sila makalayo sa kanilang tirahan, ay nakita pa nila kung paano makipaglaban ng kanilang mga magulang para sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa huli ay wala ring nagawa ang mga to. Lalo't dadalawa lamang sila ng kanyang ina ang nakikipagbuno sa kalahi nila. Hanggang nabalitaan na lang daw nito na nagkawatak-watak na ang kanilang angkan. At kung saan-saang lupalop na ng bansa yung iba nakakarating upang manirahan at maghanap ng mabibiktima. Sa katunayan, ang bahay aliwan na kanyang pinapasukan bago pa man mawala ang kanyang kapatid ay siya ring pugad ng kanyang kalahi na nambibiktima ng mga kalalakihang hayok sa makamundong aliw. Ngunit kahit kailan daw ay hindi niya naranasang gumitil ng buhay ng isang tao. At ang tanging trabaho niya lang dun sa bahay aliwan ay tagahatid ng mga orders na inumin at pulutan at hindi ito nagpapagamit kanino man. Matapos nga niyang maikwento sa amin ng kanyang buhay sa nakaraan, ay talaga naman naantig ang aking puso at naawa ako sa kanyang kalagayan. Sa isip-isip ko pa, tama lang ang ginawa naming pagkupkop at pagtulong sa kanya. Ngunit napabalik kami noon sa aming plano na iligtas ang kuya at kung ano-ano ba ang aming gagawin. Fe, anong gagawin natin? Kailangan mailigtas si Arman mula sa mga kamay ng kalahi mo. Ako ang sisisihin ng mga magulang niya pag nagkataon. At hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya dahil sa kapabayaan ko. Manang Doray, wala ho kayong kasalanan. Huwag kayong mag-alala at may naisip na akong paraan na tsak makakagabi sa mga sakim kong kalahi. Ililigtas natin ng buhay si Arman. Panahon na rin siguro upang labanan ko sila. Matagal kong tiniis ang maging mapagkumbaba sa kanila sa kabila ng kanilang ginawang pagpaslang sa aking mga magulang. Ito na siguro ang panahon upang bigyan ko ng hustisya ang kanilang pagkawala. Anong maitutulong namin, Fe? Sabihin mo lang, gagawin namin ang lahat upang matulungan ka. Gusto rin namin mailigtas si Kuya. Kahit naman pasawa yun ay mahal na mahal ko ang nag-iisang kapatid kong yon. Kaya sabihin mo kung ano maitutulong namin sa'yo, Fe. Isiniwalat nga sa amin ni Fe ang nais niyang plano para magapi ang kanyang lahi at upang mailigtas si Kuya Arman mula sa kamay ni Erica. Tinawagan ko rin ang mga kabarkada ni Kuya Arman upang tulungan kami. Bali ang gagawin namin ay kaming dalawa ni Fe ang tutungo sa bahay aliwan kung saan dinala ni Erica si Kuya Arman. Maiiwan naman si Yaya Doray sa bahay kasama ang mga kabarkada ni Kuya at hihintayin ang tawag ko sa kanya gamit ang cellphone. Saka sila ang magiging backup namin. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay may ibinigay sa akin si Fe na isang balisong. Magagamit ko raw to
upang proteksyonan ng aking sarili sa oras na mapalaban kami sa kanyang mga kalahi. Kinuha ko naman to, tsaka umalis na kami dahil mag-aalas 10 na ng gabi ng mga panahong yon. Wala dapat kaming sayangin na oras dahil kapalit nun ang buhay ni Kuya Arman at yun ang hindi ko hahayaang mangyari. Maganda ka, Lira. Malapit na tayo sa kinaroroonan ng kuta ng mga kalahi ko. Ang bahay aliwang kung saan namumuno si Madam ang siyang mas nakakatanda sa aming lahi. Paniguradong naroon si Arman at Jack maya-maya ay gagawin na ni Erica ang kanyang nais dito. Nakahanda na ako, Fe. Ikaw, paano ka? Wala kang man lang bang armas na pwedeng ipanglaban sa kanila? Baka nakalimutan mong isa kong aswang, Lira. At hindi lang basta-basta aswang. Dahil higit na mas malakas ako sa kanila. Dahil nagmula ako sa mga pinunong aswang na mandurugo. Magkagayon man ay kailangan pa rin nating mag-ingat. Dahil hindi lang iisa o dadalawang kakaharapin nating mga kalahi ko. Marami sila kaya dapat mag-iingat ka at makiramdam ng maigi. Tawagan mo na rin si Manang Doray. Jack, natapos na rin sila sa kanilang mga pangontrang ginawa roon. Hindi dapat tayo maunahan ng mga kalahi ko dahil mawawalang saysay ang lahat ng plinano natin. Sa puntong yon ay agad ko nang tinawagan si Yaya Doray upang tulungan kaming kapihin ang mga kalahi ni Fe. Nalaman kong tawag ko na lang pala ang hinihintay niya dahil ayon sa kanya ay kanina pa nila natapos ang ibinili ni Fe na gumawa ng maraming kalamansi juice upang maging pangontra namin sa mga aswang. Matapos kong ibinaba ang tawag ay siya namang ikinatigil namin ni Fe sa harap ng bahay aliwan. Puno ng samot-saring kulay ng ilaw na patay-sinde ang loob nito. Meron din kaming namataang ilang bouncer sa harap ng pintuan bago ka man makapasok sa loob. Marami-rami ring kalalakihang ang naroon at ang iilan sa kanila ay may mga babaeng kahalikan. At ang iba naman ay tamang nag-iinuman lang habang pinapanood ang ilang babaeng sumasayaw sa itaas. Na parang yun ang entablado nila. Papasok na sana kami sa loob nang sitahin kami ng dalawang maskuladong lalaki na siyang bantay sa pintuan. Tinanong kami nito kung ano raw ang pakay namin sa lugar. Sabi pa niya na mahigpit na ipinagbabawal ang mga babae sa loob, lalo kung hindi doon namamasukan. At tanging mga lalaki lamang na naghahanap ng panandaliang aliw ang siyang pinahihintulutang makapasok doon. Hindi niyo ba ako kilala? Ako to si Fe. Narito ko upang ipasok tong kaibigan ko bilang waitress dito. Parang hindi niyo naman ako kilala, kuya. Mahinhin at kunwaring nagtatampong sagot ni Fe sa bantay. Pasimpleng kinindatan rin ako nito na siyang nakuha ko naman ang nais nito. Kaya sumunod na lang ako sa agos na ginagawa ni Fe. Dahil sa senyas ni Fe sa akin, sinabayan ko na ang pagpapanggap niya. Hi po mga macho! Pwede mo pumasok sa loob, nais ko rin kasing magbigay ng aliw sa mga kalalakihan natin. Nakuha namin ang loob ng lalaki. Napaniwala namin siya. Pinapasok na niya kami sa loob. Pero nakakailang hakbang pa lamang kami ni Fe, ay sinalubong agad kami ng medyo may katandaang babae. At nasa likod nito ay si Erica na malawak ang pagkakangiti. Sinabi ng matandang babae na kanina pa raw nila kami hinihintay. Ikinagulat ko yon dahil mukhang pinaghandaan nila kami. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa, madam. Nais lang namin na pakawalan niyo si Arman nang sa ganon ay matiwasay kaming makalis dito at walang gulong magaganap. Napahalakhak naman ang matanda nang marinig nito ang sinabi ni Fe. Na siya rin naman ikinatawa ng mga alipores nito kasama na rin si Erica. Sabi pa ng matanda, paano raw kung ayaw niyang pakawalan si Arman? Ay may magagawa raw ba kami? Dadalawa lang daw kami at natitiyak pa raw niya na wala akong kakayahan para labanan sila. Madam, alam niyo ho kung anong kakayahan ko bilang anak ng dating pinuno ng pinaslang niyo. Sinasabi ko sa inyo, ayaw ho namin ng gulo. Pero kung hindi kayo madadaan sa mahinahong usapan, tignan niyo ho ang gagawin ko. Biglang nagpalitan niyo ang mga aswang na ikinasindak ko, maging ang mga kalalakihang naroon sa loob. Humaba ang kuko nila at napapalibutan ng makapal na balahibo ang mga braso. Maging ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula.
Bumuhagag din na parang alambre ang buhok nila. Naging kulubot din ang mukha nila. At sabayan pa ng paglabasan ng matutulis ng ngipin sa naging bilugang bunganga. Napaatras ako dahil sa takot. Noon lang ako nakakita ng mga aswang ng harapan. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Para bang ako'y babagsak na sa takot anumang oras. Pero pinilit kong maging matapang. Para sa kuya ko. Gamit ang dila na parang karayom sa tulis, ay humaba ito sa kahinilang babaeng katabi ng matanda. Saka walang awang dinukot nito ang puso gamit ang kanyang mga kamay. Nangisay lamang ang babae na bumagsak sa lupa. Nagkagulo ang lahat sa nasaksihan. Ang mga lalaki ay pilit na lumalabas, ngunit isinara ng 2 bantay ang pinto. Isa-isa na rin nagsibagong anyo ang ibang mga babaeng naroon. Kasama na nga ang matandang tinatawag nilang madam. Nasindak ako sa mga nasaksihan at tila nanginginig ang buo kong katawan. Ngunit may ibinulong sa akin si Fe na siyang ikinabalik ko sa aking ulirat. Lira, ako nang bahala dito habang wala si Manang Doray. Ang gawin mo, hanapin mo sa mga kwarto doon sa dulo kung nasa ng Kuya Arman mo. Bilisan mo, bago pa may mangyaring masama sa kanya. Pagkatapos ay may pinto dun sa likod. Banda dun kay dumaan. Ilabas mo siya dito. Bilis! Nagtatakbo ko sa loob at lahat ng mga pilit na sumusunggab sa akin ay iniilagan ko at gamit ang balisong na bigay sa akin ni Fe ay pinagsasasaksak ko ang mga ito. Ika ko pa, bahala na kung saan sila tamaan. Ang importante kasi sa akin ng mga panahong yon ay ang mailigtas si Kuya Arman. Inisa-isa kong tignan ng mga kwarto doon. At nagulat pa nga ako dahil unang bukas ko pa lamang ay tumambad agad sa akin ng isang lalaki. Namumutla ito at halata ng walang dugo, kaya mas binilisan ko pa ang pagkilos. Bawat silid na nabubuksan ko ay may mga lalaking wala ng buhay. At kung meron man sa kanila na hindi pa nasawi, ay nanghihina na rin. Ang masaklap pa ay mga nakagapos ito ng mga lubid. At sa huling silid na aking binuksan, ay doon ko nakita si Kuya. Akala ko nung una patay na ito, kaya taranta ko itong nilapitan. At nung tignan ko ang pulso nito, doon lamang ako nakahinga na maluwag. Dahil tumitibok pa ito, agad kong pinutol ang mga taling nakagapos sa kanya gamit ang balisong. Pagkatapos nun ay lalabas na sana ako. Ngunit ganun na lamang ang sindak ko ng pagbukas ko ng pinto ay tumambad sa akin ang isang mandurugong aswang na kung hindi ako nagkakamali ay yun si Erica. At saan kayo pupunta? Sa tingin mo makakalabas pa kayo ng buhay dito? Masyado na kayong pakialamera, Lira. Isasabay na kita sa Kuya Arman mo maglakbay sa kabilang buhay. Kahit na natatakot ako at medyo nalalambot na ang tuhod ko, ay pilit ko pa rin tinatagan ang loob ko ng mga panahong yun. Ayoko pang mamatay sa oras na yun at sa isip-isip ko pa kailangan kong iligtas si Kuya Arman. At hindi ko hayaang si Erica lamang ang siyang makakapatay sa amin. Erica, hayaan mo na kami. Hayaan mo na kaming tumakas si Kuya. Alam ko hindi ka pa lubusang masama. Labanan mo ang demonyong nasa loob ng katawan mo. Ano ako sa tingin mo, baliw? Hindi ko kayo papakawalan ng ganun lang kadali, Lira. Pagkain na mismong lumapit sa akin, papakawalan ko pa ba? Ano ako, bobo? Lumapit siya sa amin ni Kuya. Umatras ako habang inaalalayan si Kuya Arman. Nang bahagyang nakalayo na kami kay Erica, ay pasalampak na binitiwan ko ito sa sahig dahil wala pa rin itong malay. Inihanda ko ang sarili sa maaaring maging aksyon ni Erica laban sa akin. Kung ayaw mo kaming pakawalan dito, pues handa ako isaalang-alang buhay ko makalabas lang kami rito. Lalabanan kita, Erica. Subukan mo lang lumapit at hindi ako magdadalawang isip na saksakin ka ng balisong na to. Tumawa muli ito at inilabas ang dila sa kagamit ang kanang kamay nito. Ay tinabig nito ang braso ko na siyang may hawak ng balisong. Kaya nalaglag to sa sahig. Akmang pupulutin ko pa sana yun nang hawakan nito ang buhok ko. At wala na nga akong magawa dahil malakas ito.
At masakit din ang anit ko dahil sa ginagawa nito. Ang tapang mo naman, Lira! Pero wala yung tapang mo sa tulad kong isang aswang! Ngayon, katapusan mo na! Pagkasabay sinimulan na nga niyang palandasin ng matulis niyang dila sa aking leeg. Ngunit kahit masakit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko, ay hindi ko na ito ininda pa. At pilit kong inilalayo ang mukha niya sa leeg ko. Ilang minuto din kaming nasa ganoong posisyon. At pagod na ako. At gusto ko na rin sumuko dahil sa lakas nito. Marami na rin akong mga galos sa braso, mukha at dibdib, pero hindi ko na ininda pa yon. Saka gusto ang makatakas sa kamay ni Erica. Nang hindi ko na makayanan ang pagod, ay napahiga na lamang ako sa sahig at ipinikit ang aking mata at ramdam ko rin ang dila nitong patusok-tusok sa aking leeg. Ngunit napamulagat ako nang maramdaman kong may malamig na bagay na bumasa sa aking katawan. At ganun na lang ang ngiti ko nang makita ko si Yaya Doray. Bitbit ang timba na may kalamansi juice. Umalis na rin sa ibabaw ko si Erica. Nagwawala ito at nagsisisigaw dahil umuusok ang katawan nito. Inalalayan ako ni Yaya Doray na tumayo. At nakita na lang namin si Erica na nangingisay at nalalapnos ang balat nito. Ay, salamat naman, Diyos ko. Akala ko nahuli na kami. Akala ko hindi ko na kayo maaabot ang buhay. Nang bumalik na ng konti ang aking lakas, ay kinuha ko ang timba kay Yaya at lumabas sa silid at doon na muna iniwan si Kuya Arman. Agad namang sumunod sa akin si Yaya. Tinungo namin kung saan naroon si Fe na nakikipagbuno sa napakaraming mga kalahi niya. Naroon na rin ang mga kabarkada ni Kuya na may mga daladala pang mga galon na siyang pinaglagyan nila ng kalamansi juice na siyang ipinambubuhos sa mga aswang na nandun. Ngunit ganun na lamang ang awa ko kay Fe nang makita ko itong halos naghihingalo na. Pero kahit na nasa ganun siyang estado, ay wala sa mukha nito ang pagsuko. Lumalaban pa rin ito kahit lupaypay at nanghihina na. Akmang hahawakan ko na sana siya nang may kumagat sa aking balikat na siyang ikinahiyaw ko dahil sa sakit. Nang tuluyan na nga akong natumba sa sahig, ay halos mahimatay ako sa natamo kong kagat. Pero bago pa man ako mawalan ng malay, ay nakita ko pa kung paano lapain ni Fe ang aswang na siyang kumagat sa akin. Pagkatapos nun, ay nandilim na ang aking paningin. Nagising na lamang ako nang nasa ospital na ako. Nakita ko pa si Yaya Doray na natutulog sa aking kama, kung saan ako nakahiga. Gising ka na pala, Lira. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako, Yaya. Teka, si Kuya Arman ho at si Fe, nasaan? Ayos lang ba sila? Agad na tanong ko rin pabalik dahil nag-aalala ko sa kalagayan nila. Matapos kasi ng pangyayaring yun ay nahimatay ako at nagising na lamang ako na nakahiga sa isang kama sa ospital. Maayos naman ang kalagayan nila. Si Arman ay sinalina na ng dugo at kasalukuyan nagpapahinga. Tapos si Fe ay nasa labas hinihintay na magising ka. Maya-maya pa nga ay pumasok sa silid si Fe at parang walang nangyari. Hindi na rin ako nagtaka dahil nga sa lahi silang mga aswang at kaya nilang pagalingin ang kanilang sarili. Ikinuwento niya rin sa akin ang mga nangyari ng gabing yon, kung saan nawalan ako ng malay. Sabi niya ang matandang aswang na tinatawag nilang madam ang siyang kumagat sa akin. Sa tulong daw nila Yaya Doray at mga kabarkada ni Kuya, ay naubos nila ang mga aswang na naroon. Meron din naman daw nakatakas at hinayaan na lamang nila yon. Dahil mas inuna nilang sunugin ang bahay aliwan, kung saan aswang ang mga nagmamay-ari. Ilang araw rin kaming nasa ospital ni Kuya Arman at nang maayos na ang aming pakiramdam, ay umuwi na kami. Malaki ang pasasalamat namin sa mga tumulong sa amin ng gabing nangyari ang paglusob namin ni Fe. Sakuta ng mga kalahi nitong aswang. Malaki rin ang pasasalamat namin kay Yaya Doray at sa mga barkada ni Kuya na siyang gumawa ng kalamansi juice
upang pangontra sa mga ito. Nang mabalitaan ng aming mga magulang ang nangyari, ay umuwi na sila at nanatili na sa bahay. Dahil ayaw na rin daw nila na mangyari ulit ang nangyari sa amin. Tinuruan din nila si Fe kung paano humawak ng negosyo, na ngayon ay siya nang namamahala. Sa ngayon po ay nakatapos na rin ako ng kolehiyo at meron na akong trabaho. Si Ate Fe at si Kuya Arman naman ang siyang nagkatuluyan at ngayon ay may 2 ng anak. Masaya ang aming bahay lalo't kahit mag-asawa na sila, ay mas pinili ng aming mga magulang na dito pa rin sila sa aming bahay manirahan kasama ng kanilang 2 makukulit na apo. Si Yaya Doray naman po ay nandirito pa rin sa amin magpasa hanggang ngayon at inilihim na lang namin ang sikreto ni Ate Fe bilang isang mandurugong aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At naway napili nyo ang aking istorya at mabahagi nyo sa inyong programa. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong channel.